Naku, eto, baka magulat kayo. Bakit parang kaduda-duda nga eh. Sabi po kasi ni Senador Keiko Pangilinan, para daw may gustong pagtakpan ang pamilyang Diskaya doon sa kanilang paghahayag ng mga pangalan ng mga sangkot sa graft and corruption at nangungumisyon sa project, mga kongresista at mga district engineer. Kasi ang sinasabi at may punto, hindi daw hinukay ni Senador Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon Committee doon sa karang hearing kung kailan nag-umpisa si Diskaya na makakuha ng proyekto sa national government, especially sa public works and highway. Kasi kung yung mga gunita sa unang mga pagdinig, inamin na ni Diskaya na mula 2012, local project ang nakukuha nila. Pagdating ng 2016 Duterte administration, nakapasok na sila sa national government at doon sila biglang talagang gumanda ang buhay. So ibig sabihin, 6 na taong na mayagpag ang Diskaya dahil malapit sa mga Duterte at sa mga taga-DPWH. Ang panahong yon, ang Secretary ng Department of Public Works and Highway, now Senator Mark Villar, na tahimik sa isyong ito. Nakakabingi ang katahimikan, ewan ko kung bakit. Kaya nga dati sinabi ko na si Villar at si Punoan, dating parehong DPW Secretary, dapat isa lang sa mga investigasyon. Command responsibility. Hindi pwedeng hindi sila mananagot at walang kinalaman dyan sa graft and corruption sa mga nangyari sa ating pamahalaan. Isang departamento pa lang yan. Kaya ang tingin ni Pangilinan, baka may pinagtatakpan. Kaya mukhang babalik back to zero ang investigasyong ito sa Senado. Lalo na pag binago na talaga ang liderato ng Blue Ribbon Committee. Kasi yung balita ko talagang babaguhin. Alam ko talagang dapat baguhin. Namayagpag kasi dyan ang pinaniwalaan ng mga Duterte. Kasi kung 2016 nagsimula si Diskaya ng mga kontrata, 6 na taong nagpasasa siya sa Duterte administration. Imposible naman ngayon lang 3 taon Marcos administration kumita. Makakabili ba ng ganong karaming property? Hindi. So dapat doon nagsimula. At maraming sasabi. Baka hindi lang congressman. Pangalawa, huwag natin kalimutan. Inamin na rin ng pamilyang ito na Diskaya. Nung sila'y bago pa lang at mga local project ang kailang hawak, ang mga project nila ay sa Davao City. Davao City nagsimula ang local project o marami silang project niyan sa Davao City. Ano nangyari doon? Hindi natin alam. Nung maging Pangulo si Duterte, nakarating na sa national government ang Diskaya Construction Company. Naging siyam na nga ang kailang company. Grabe, bilyon-bilyon. 145 million project yat, 145. Basta napakaraming kontratang nakuha. So hindi natin masisi ang pagdududa ni Pangilinan. Kayo rin, aking binabalita ito. Anong inyong masasabi diyan? Nagdududa ba kayo na mayroong gustong pagtakpan itong Blue Ribbon Committee para hindi mahukay na posibleng kasapakat yung Duterte administration o mga opisyalis ng Duterte administration? Bakit Marcos administration lang ang tila iniibig? Kaya umiiyak yung mga congressman. Ayan na. Kaya sabi ko nga sa inyo, magigibaan ito. Lalala itong bakbakang ito ng Senado at Kongreso. Dahil lahat sila'y magdidinay. Pero tayo mga mamamayang Pilipino, wala tayong kakampihan dito. Ang ating kampihan ay hanapin at gawin ang katotohanan. Kahit sino pang senador, kahit sino pang congressman, kahit speaker, kahit Senate President, kahit sino sa kanila, sa gobyerno, pag sumabit, managot sila. Huwag nating ipagtanggol ang mga umaabuso sa pera at kapangyarihan. Yan ang kailangan natin. Kahit kaalyado, kahit kaib, kahit anong relasyon, iwanan kapag ka sumabit. Yan ang sinabi ng Pangulo. Kahit kaalyado, pag sumabit ka rito, wala na, iwanan ka na. Yun ang linya ng Pangulo. Rule of law ang papairali ng Pangulo. Huwag kayong mag-alala. Walang matutukhang. Hindi agenda ng Marcos administration ang tukhang. Rule of law. Investigasyon, kasuhan, korte. Aabot ang lahat ng usapin. Then,
Korte ang magsasabi kung guilty o not guilty ang mga akusado. Yan ang rule of law. Walang paglabag sa karapatang pantao. Kaya dapat ilabas ang lahat. Ako naniniwala may senador, may dating senador at may kasalukuyang senador na posibleng may kinalaman. Bakit hindi lumalabas sa Blue Ribbon Committee? Nakakadalawang hearing na. Kaya kung yung mapapansin, si Ping Lacson doon sa 2 hearing ng Blue Ribbon Committee under Marcoleta, hindi siya nag-attend. Kahit siya nag-i-expose ng mga katiwalian. Wala yata siyang tiwala kay Marcoleta. Kaya kailangan magkaroon ng pagbabago dyan. Kung si Ping Lacson ang gagawing Blue Ribbon Committee Chairman, mas maganda. Kahit hindi abogado, pero may tapang, seryosong labanan, kasi hindi mo masisilipan niya si Lacson. Walang korupsyon yan eh. Wala pa sa pulis at hanggang senador. Anti-corruption nga ang galaw niya, kaya nakakabalik sa Senado. Yan lang ang senador na lumalaban sa buong Senado at sa Kongreso, sa buong budget. Pag mayroong insertion at illegal, linalabanan niya hanggang sa Office of the President. Kaya lang nag-iisa siya. Hindi niya pinagtatagumpayan. Pero on record, hanggang sa Pangulo, pinaparating niya ang kanyang pagtutol pag minakita siyang mali sa tao ng budget natin. Yan ang Ping Lacson. Kaya yan ang palagay ko. Kahit hindi abogado, karapat dapat. Kasi hindi naman kailangan abogado ang chairman ng Blue Ribbon. Kailangan dyan may tapang at talino. May paninindigan. Yun. Kahit abogado, kung wala namang paninindigan, baliwala yan. Yung hindi na abogado may paninindigan at tapang, yun ang kailangan natin. Lalabas ang totoo. Dapat lumabas ang totoo. Yan. Okay? So, naku, huwag kayong mapapagod. Ako, hindi ako napapagod. Every day, excited ako na harapin at aralin. Inaaral ko mabuti ang aking sinasabi at ginagawa. Ang paninindigan ang nagpapalakas sa ating katawan at sa ating isipan. Pag natakot ka, nagduwag-duwagan ka sa panahon ito. At kahit anong panahon, mapapag-iwanan ka. Kaya, panindigan, suportahan natin ang lumalaban ng totoo. Ang lahat ng ating nalalaman, isumbong sa Pangulo. Kasi yan ang plano at ginagawa ng Pangulo. Isumbong sa Pangulo ang lahat ng mali. Hindi lang flood control program. Lahat ng korupsyon. Sabi ko nga sa inyo, marami. Kung hindi man lahat, maraming departamento at opisina ng gobyerno sa national government, may korupsyon. Kahit sa Department of Education, may korupsyon. Kahit sa Department of Health, Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, at kung saan pang departamento dyan, may korupsyon. Hindi lang napapag-usapan. Ganon pong katindi. Ang trilyon o bilyon o trilyong pera ng gobyerno, taon-taon, hindi nawawala dyan ang korupsyon. Kung yan ay nagagamit ng tama tulad ng aking mga sinabi sa nakaraan, maganda na ang buhay ng Pilipino at ng bansang ito. Kaya tayo lagi naghahabol, kaya tayo laging third world country dahil sa korupsyon. Yung talino at tapang ng Pilipino nandun. Yung kalikasang pinagkaloob ng Panginoon nandun sa Pilipinas, nandito sa atin. Nasasapawan lang ng mga elementong makasarili para magpayaman, makasarili para abusuhin ang mamamayan. Yan ang ating labanan. Huwag matakot. God is good all the time. Lord save the Philippines. Thank you. Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel.